guys! Welcome back to my channel. And for this video, pause muna tayo sa Beanie versus reaction kasi may nag-recommend sa atin netong interview ng Beanie with Miss Karen Davila. So, hindi pa natin siya napapanood. So, yan, panoorin natin dito. Kasi sabi nung nag-recommend sa akin is mas makikilala ko daw yung Beanie through this video. So, huwag na natin patagalin. Let's start! Hello everyone, welcome to my YouTube channel. We are in Sofitel and we are spending the day with your favorite girl group, Beanie. Hey! Hello! Eto na sila. Eto na. Hello. Wait lang, kailan pa ba tong video na to? 2 years ago. Matagal na pala. How are you? Oh my God. Excited na ako kumain tayo. And guys, I'm gonna do the Beanie name test. Kilala ko po sila. Wow! Alright. Mamon. Wow. Mika. Wow. In fairness. Gwen. Wow. Sariling puri. Sheena. Stacy. Yes. Aya. Joanna. Colette. Wow. In fairness. Sa daw ako. Sumayaw siya. Ang tanong ngayon, bakit sila tinawag na Beanie? Saan ang galing ang Beanie? Ang Beanie po, galing po siya sa word na Bini-Bini. So, in English, young lady. Sobrang baby po nila. Si Mika. Ang pinaka-goal namin is to inspire yung kabataan. Lalo na, nagsimula po kami at an early age, 15, 16. So, parang gusto namin Ang bangs ni Joanna. parating sa kanila na walang age yung pag-abot sa pangarap. Pero lahat ba kayo noon magkakaibigan na? Hindi po! Ang lakas ng ano eh. Bakit nagkaasaran ba kayo noon? Opo, may times so talaga na grupo-grupo po kami. Kasi, syempre, iba't ibang lugar po kami nang galing, iba't ibang beliefs, culture. Yung time lang po na nagkaroon kami ng bond talaga is nung tumagal po yung training. So, sobrang helpful po na tumira po kami sa isang bahay. So, yung bond po namin is na naging stronger and now, we're like family. Paano kayo pinili na kayo ang magkakasama? Last 2018 po, nagkaroon po ng Kapamilya Grand Audition po sa Star Hunt. And ayun po, halos po lahat po sa amin nag-audition po talaga for Pinoy Big Brother. Pero si Sheena and Gwen po yung pinalad po na makapasok sa PBB. Tapos yung the rest ng girls po, parang nakitaan po ni Direk Laura ng potential po sa singing and dancing. No idea po kami talaga na may project po for P-pop hanggang sa pinagsama po kami sa bootcamp, tapos may elimination round, tapos pinagsama na po kami sa training po hanggang sa may elimination din po ulit hanggang sa naging final 8 na. Yeah. Wow! Ngayon, ang dami nyo na mga fans at mga views. Wait lang, guys. Pero nung una, nung nagsisimula kayo, hindi ganun. We are pandemic babies po. Nung time na nakakalabas na po kami, we really started from scratch po. Like, even yung pag-promote po na, we had to give out flyers, everybody Ganda ni Aya. all that po. May clip po si Ate Maloy na kumakalat ngayon sa TikTok na, Kuya, this is your lucky day dahil makikilala mo na ang baby! Ayun. I-ipigyan natin sa mga moto. Pwede ba yun? Kuya, Hello? dahil makikilala mo kami! Yun po yung parang Kasi iba din. Mga Opo, tsaka yung iba tinatapon lang. Oh!
Gaano kasakit yung kulit Ay, noon? sad lang kasi pinaghirapan mo namin yung vlogger. Oo. Tapos yung minsan nakikita namin sa basura, basura ka na. Hala, sobrang good naman. Pero did you ever think of giving up, Sheena? Of At giving one flyers. point? Madaming beses po umabot ko sa time na yun. Kasi siguro nung umabot na sa 1 year na kami, tapos 2 years, kahit nag-debut na kami, feeling ko wala nangyayari. Uy, parang stagnant lang. Oo, naiyak ka. Uy, ano ba yan? Okay lang. Oh. Hindi, kasi po, syempre, ang daming times na, example sa mga events, yung, if ever may meet and greet, yung nadadaanan lang, tapos, kapag nagpo-perform, yung mga tao, dinadaanan lang. Kasi grabe training namin para daanan yun na kayo. Oo nga naman. mga, Grabe talaga po yung kinayod namin. As in, kinayod po talaga namin to. Kaya sa mga nababasa ko na minsan sinasabi nila na yung Bini parang spoon-fed na daw lahat since under sila ng ABS-CBN. Parang I don't think so kasi based sa mga ibang nakikita ko na parang experience nila is talagang nag-audition sila lahat and naging grabe yung training. Kaya, di ba? Yan lang naman. Lahat, sinacrifice namin yung time namin for our families, for ourselves, na talagang nag-focus kami sa Bini kasi yun nga po yung time na nag-shutdown po yung ABS. Parang natakot kami na sa Kaya kung ano man ang achievement ng Bini yun, like yung Coachella, sobrang deserve. Yun lang. Yun lang ang akin. saan kami dadalhin. Kasi ang dami na po namin na sacrifices. So, nasa isip ko talaga nun, shocks. Anong mangyayari Shocks. sa atin? Nag-give up na ba tayo? Pero sobrang talagang grabe yung pasasalamat po namin sa management, especially sa tatay namin na si Direk Lore, na inilaban po talaga kami na kahit wala pa kami pinapatunayan, pero inilaban niya kami. Kaya ngayon, nag-give back kami, ginagawa namin yung best namin, and sobra kaming thankful sa blooms namin, sa mga tao na talagang grabe yung pag-support at pagmamahal sa amin. Wow! So, Yung tao. Ayun, nakaka-overwhelm po, pero ine-enjoy lang namin. Sobrang sarap po talaga. Sanay lang po kami ng camera lang po talaga, at saka yung coaches namin. As in, yung gamit po namin, 1 camera, so 10 takes siguro po ng sayaw para makuha ng close-ups, wide shots, playful shots. As in, Grabe. kami-kami lang po talaga noon. Oo, sariling kayo. Parang yung, kunyari, yung dance coach po namin, naging cameraman na. Ganun po. Hindi pa sinabi ng mga magulang yun noon. Alam nyo, tigilan mo na yan Anong mapapala mo sa girl group? My dad always says naman na he always checks up with the academics, if how is school, and also he asked me like, are you still happy? Like, parang di ko ma-imagine sarili ko doing something else. Kahit at first it was very hard. Lalo po yung nanay ko, siguro po dahil taga-Bohol po, kasi mag-isa lang po talaga ako dito. Pag nagkakasakit lang po siguro ako, parang, Mm. ano ka lang nagkakasakit, ano, tigilan mo, umuwi ka na lang. Yung main rapper na yung Main rapper. Parang sayang naman yung pinaghirapan. Titigil lang po. Dahil, gumagaling naman po. Pagdating naman po sa mga ganyang bagay, walang say po yung parents ko. Ako pa rin po yung nasusunod. Yung pagiging reporter ko po, broadcaster ko po nung bata ako, parang ginawa ko lang po siya kasi gusto ko lang din po. Pero naging pangarap ko na lang din bigla. Yung mama ko po, ano lang, yung normal parent na mag-worry lang talaga na gutom ka ba, gano'n. Or masyado ka na bang pagod, ganyan. Kasi kapag hindi mo na kaya, okay lang naman. Like, back to school na lang. Yun lang po yung lagi na sinasabi, na susuporta niya kahit ano man yung decision ko. Palagay nyo ang hirap nyo sa buhay na nagbibigay ng lakas sa inyo to succeed. siguro po yung pinaka nag-push sa akin dito. Actually, 50-50 po siya nung nawala po si mami. Kalahati nun, parang, Oh. Namatayan mo. Kailan? palagitnaan ko nun. Sheena, I don't know how to, Oh my gosh. how to, but ba to? Just want to, tell you that, we're very sorry, but, your mom just passed away this morning. Kaya po ako pumasok kasi supportado po ako ng nanay ko. Siya po nag-push sa akin na ituloy yung auditions kahit ayoko na mag-audition. Grabe yung support sa akin ni mami kaya no. Nawala siya parang basta nung sa club bago kasi mawala si mami.
matagal po siyang nakakoma. Mga ilang buwan po siya nakakoma, mga mag-1 year na din, mga 10 months. Hanggang sa nag-isip na lang po yung lola ko na wala na si mami. Sabi ko na, ang mahirap pa po kasi ng pandemic, tapos minor pa po ako. Hmm. Hindi ako maka-plane, land lang. Ang daming requirements. Hindi ko na naabutan buro niya, wala na akong naabutan sa bahay. Umuwi na lang ako. Wala na si mami sa bahay, wala na yung mga pagamitan niya doon sa kwarto kasi na ako sa bahay. Oh my God. Never got to say goodbye. What about your dad? Panganak pa lang po, wala na po siya, may ibang pamilya. Ang meron na lang po sa akin actually grandparents po, very recently, namatay din po yung lola ko. I have my lola, my Pati lolo niya. brother. Kaming tatlo na yun. So sorry. Ikaw ba at Brett? Opo. Kasi po yung lola ko matanda na rin. Yung maasa na sa pension, so ako po talaga tayo. Mag-iiyakan tayo. Lahat kayo. Alam mo, ang bini ko kasi, all for one, one for all. Pati po sa luha. Kapag umiiyak po ang isa sa kanila, Synchronize. Weekends po kasi namin si... Maluwi, ikaw naman, ano ang kwento ng buhay? Natawa sa buhay. Ano ang kwento ng buhay? Ako po, Bakit di niyo sinabi may iyakan dito? isa lang po ako normal na mamamayan ng Pilipinas. Pero yun po, yung pangarap ko talaga is mataguyod po talaga yung pamilya ko. Kasi, especially nung umuwi po yung tatay ko, kasi galing po siyang ibang bansa. OFW po siya for 13 years. Nung time po na nag-retire na po siya, so yung pera po, syempre ni-spend po namin siya pambayad po ng mga utang. Pero nung time po talaga ng pandemic, yun po talaga yung time na parang bagsak po talaga kami. Parang lahat tayo, no? Parang, bila ako naging senti. Pero parang lahat tayo, sobra yung pinagdaanan ng pandemic. So, isa din sa reason kung bakit medyo parang nasasad ako doon sa kwento ni Sheena. Kasi, I also experienced the same. I lost my mother last 2021 due to COVID. That was pandemic, of course. Kaya, can't imagine. Lalo na sa nangyari kay Sheena na alam mo yun, na parang hindi niya naabutan yung burol man lang ng nanay niya. Kasi I also experienced, kasi yung mga COVID, kasi guys, yung COVID patient na namatay. Yung mga hospitals that time, nire-require nila na mag-cremate. I-cremate agad. Or i-cremate, yung wala ng burol, ganun. So, ganun din yung na-experience ko, na we had to just tapos parang di ko siya nasamahan. Or parang di ako nakapunta nung cremation day kasi naka-quarantine kami sa bahay nun. Kasi yung sister ko nun, positive din. So, ayun. So, talagang sobrang lungkot nung pandemic. Grabe yung mga nangyari sa buhay natin. Anyways, Parang namumroblema po kami ano pong kakainin namin. Kasi ako po, nung time po ng pandemic noon, wala din po ako maipadala sa kanila kasi ako din po yung breadwinner. Naawa po ako sa pamilya ko. Hindi ko po in-expect na dadating kami sa point na gano'n kasi yung tatay ko po driver siya. Nanay ko po, wala po siyang stable na trabaho. So, wala po talaga kaming source of income talaga. Ako lang po talaga yung naasahan. Mga kapatid ko po nag-aaral na ako pa po yung tumutulong para makapag-aral. So, po yung time talaga na kasi ngayon po pangarap ko talaga na hindi na namin ulit problemahin yung ganun.
Ngayon po, napagtapos ko po ng pag-aaral yung ate ko. Wow! Ano po, parang kami po yung nagtutulungan. Ikaw Hmm. naman, Stacy, kwento mo. Taga Nueva Vizcaya po ako. Dalawa lang po talaga ng mami ko po. Yung mami ko po, single mom po siya. So, siya po talaga yung nagpalaki po sa akin. Since birth, kasi syempre, pinanganak niya nga ako. Siya po yung nagpalaki po sa akin. And wala po talaga Iyak tawa ka na talaga dito. After audition ko po yung nag-starhan po ako. Mahirap din po sa part siguro ni mami kasi hindi naman po, never po naging madali ang maging single mom. Kaya po, lagi po thank you sa akin si mami kasi yes, I'm a good daughter. And mabuti akong anak kasi hindi naman po ako pasawa, hindi po ako palalabas noon. And kaming dalawa ni mami super Close. close talaga kami sa relationship namin. Best friends ko. Tapos kasi pangarap po ni mami na maging mag-aral po sa isang culinary school. And yung Wow! Ganda ng nanay niya. At maliwanag din yung nanay. nakakaipon na po kaming bini, tinatapos ko rin po siya sa... Wow! So, in effect, Wow! Naiiyak ako ako. ng nanay mo. Oo. That's a Hmm. big deal na ikaw naman ang nagpaaral sa nanay mo. Oh my God, ang babait pala ng mga batang ito. Guys, tama na naiinidolo niyo sila. Napakababa. Okay, Colette. Tatay ko yung tuition lang po. Pagbabanda, hindi naman Ano daw? parang lagi Ah. merong banda. Pero kumukuha ko sa kanila. Nanay ko po, ang housewife lang. Nag-aaral pa po kami lahat nun. So yung umabot po kami sa point na parang hindi makakapag-exam. Ilan sila magkakapatid? 1, 2, 3, 4. 6. May mga ate Dami. ko kasi nga walang pambayad. Sa tuition. Sa tuition, parang yung nanay ko dati, nabaon din po kami sa utang. Dating nanay ko talagang nagtatago na pag may, alam niyo po yung mga nakamotor. 5, 6. May tindahan po kami. So, pag nakamotor na, parang magtatago na lang yung nanay ko. Tapos, ibibili niya sa bunso namin kapatid na sabihin mo wala ako dito. Parang may joke pa ngayon na nanay ko na parang nakita kasi yung half ng ganito niya na nagtatago siya. Tapos sabi daw nung nagsisingil yun. Sabi daw nung nagsisingil, sabihin mo sa nanay mo ha na isama yung book niya pag umalis siya. Parang ganun, parang joke kasi nga nahuli siya na nagtatago. Siguro mga grade 6 na po ako doon, pa high school na po. Minsan wala po talaga kaming makain. Alam niyo po yung parang, yung ng coconut lang, tas yung ganun, niyog lang, yun lang kinakain namin, tas yung... Gata. Ano nang yun? Ano bang tawag nun? Yung gata? Yung laman. Gata. Gata. Tapos, nilalagay namin ng rice lang na minsan inuutang pa namin sa kapitbahay namin para lang kumain kami. Ayoko lang na mangyari po ulit yun. Magkano ang una mong ipinadala Oh, shucks. sa probinsya? Oh, shucks. 100,000. Grabe naman. Whatever, the point is, it's the whole victory. Yes, Whether tama. 5,000, 10,000, malaking bagay yun. Siguro po nasa mga 10 to 20. Siguro. Parang nag- Siyempre po masaya. Parang yun na po yung dati binibigyan ko po kasi sila ng monthly po eh. Tapos ngayon po parang pinapaayos po namin yung bahay namin. Wow. Ako na po nagtutuloy na pinapaaral ko po yung dalawa Galing kong nyo, kapatid. Kasi nagtatrabaho na guys. po yung dalawa. Alam mo, naiiyak ako sa inyo kasi grabe ang Totoo. responsibilidad ninyong mga babae, no? Okay, Ayan. Taga Cebu po ako originally po. I was born and raised in Cebu. Tapos, sa Cebu po ako. Cute. Parang teens din po ako that time na na-realize ko po. Parang mas gusto ko po na mag-earn for myself. Para po hindi na po need i-financially support ako ng magulang ko. Actually, nung nasa Cebu po ako, nakapag-enroll na ako for college po. Mhm. Tapos, bigla po akong tinawag to peer. So, Mm. naging debate po siya kasi gusto ng parents ko makapagtapos po, tapos naka-enroll na. Pero, buti naman po ngayon, I'm both studying and working at the same time po. Parang blessing in disguise Hanggang ngayon po ba? siya na nandito po ako. Kasi, Nag-aaral si nung Aya. pandemic po, yung family ko po kasi, all of them, 3 of them, my brother and my parents, they're in the hotel industry. Tapos nung pandemic po, they all lost their jobs. So, dami ding utang that time. Ngayon kaya, kahit minsan mahirap po siya na pagsabayin yung school and work. Pero kasi,
I get to look back on those days na yung sobrang laking trust din po yung binigay nila sa akin dito po. Yun po, ang sarap sa feeling din na natitreat ko na po sila na hanggang pangarap ko lang po yung dati. When ikaw naman, Yes saan po. ka? Yung mga magulang mo na saan? I'm from Bicol po, Alayo. Yung mom ko po, single mom na lang siya kasi nawala rin yung dad ko. 4 years old pa lang po ako. So, tas 5 po kami magkakapatid. Nawala, namatay. Namatay po ako. 4 years old pa lang po ako. Tas 5 po kami magkakapatid. Siguro yung pinaka-struggle namin is, yun nga po, kasi single mom si mama. Tas hindi na siya po nakapagtrabaho. Kasi parang before, nung buhay pa si papa, hindi siya pinag-work. Eh pag ganun po pala, parang mahihirapan na siya mag-apply. Kasi nga sa work experience, nag-lack siya. So hindi na po siya nakahanap talaga ng regular work ever since nakaasa po kami sa pension ng papa ko. Ang kaso 5 po kami. Nabaon din po talaga kami sa utang. Ako while studying before. Only girl ba si Si Gwen? Hindi ko sure eh. Parang nag-base lang ako doon sa picture. Rumaraket-raket po ako sa mga events, ganyan, kung ano-ano pinasok ko din. Minsan sa school, nagbebenta ng mga kung ano-ano po, pagkain, ganyan. Ay, ang dami po talaga mga snacks, tas mga graham balls, mga ganyan, kung ano-ano. Opo talaga, opo, kasi ginagawa ko, as much as possible, magsisave talaga ako para kunyari may project. Hindi na ako hihingi sa mama ko po, ganun. Nung tumatagal po, parang yung may kapatid po ako na kailangan na rin talaga mag-stop. Kasi talagang walang-wala na rin po talaga kami. Hirap na po talaga si mama. Tapos nakakasad na yung bahay mo. Parang unti-unti mo makikitang nabubulok na. Kasi parang sira na yung bubong, ganyan. Tapos hirap na rin kami sa food din. Pang everyday. As in yung everyday po namin na kinakain, inuutang na lang din sa mga stores, ganyan. Pero tanong ko, taga-Bicol kayo. Mapapanood ba ng pamilya mo ang concert? Ay, opo, punta pa ang family ko. Ang Bicol. Anong concert to? Yung, yung sa NFT, yung unang-unang concert. Tagal na kasi nito, di ba? 2 years ago pa. Baka yun. Mapanood nila. Pinalipad ko po talaga. Yeah. Wow! Lahat kayo. Opo. Sabi ni Maloy, May pera na sila. James na naman. Para kang foreigner. Parang lahat sila, naisip ko lang guys, parang majority sa Bini girls, mga breadwinner, no? Actually, sa Pinas naman, parang naging part na ng culture natin, sadly, na kung sino, actually hindi na nga panganay ngayon eh. Di ba madalas panganay yung breadwinner, pero ngayon, parang kung sino yung may kaya, kung sino yung capable, siya yung nagiging breadwinner, which is nakakalungkot. Kasi, isa yun sa mga hindi, ewan ko, basta gets yun may sinasabi ko, di ba? Pero kasi, di ba, katulad nga na sinabi ni Vice ganda sa movie niya, na breadwinner, and the breadwinner is, bakit sa pamilya, bakit isa lang ang breadwinner? Hindi ba pwedeng lahat kayo breadwinner? Tama? Tama. Kasi pag galing ako sa States, tapos Social. char. Pero I was born in Cebu, tapos yun, from then on, palipat-lipat kami ng lugar. So, pag tinatanong po ako kung saan po ako galing, hindi ko rin po alam. Yung dad and mom ko, sabi nila that they don't want Awig na us to awig ni Mika na experience tatay what niya, they no? did. Kaya talaga, kumayod rin talaga sila, and I'm very blessed. Oh, ang una mong sweldo, anong ginawa mo? Nagsasend po ako kay Papa ng mga 20K, 30K. Ang buhay mo, para sa mga kasamahan mo, mas medyo stable. Yes po. Anong natutunan mo sa mga kasamahan mo? There are a lot of different lives. Ano daw? Not judge Don't judge anyone. Katulad po ako ni Stacy, only child po ako. Yung daddy ko po OFW before pandemic po. Si mami po housewife. Si Joanna, parang siya yung kaklase mong nerdy-nerdy, no? Yung talagang sobrang galing sa academics. Ang kasama ko lang talaga palagi sa bahay, lolo't lola. Kasi 5 lang po kami. So wala si daddy, wala si mami. Lolo't lola lang talaga. Yung feeling ko pinaka-down talaga ako sa buhay ko na to the point na sinasaktan ko yung sarili ko. Yung namatay po si lolo. Kasi parang wala akong magawa kasi hindi ako makauwi po. Kasi nga nandito po ako sa Bini House. Pandemic noon, bawal kami lumabas. Pag naisip ko lang yung tinatanong niya kasi ako palagi, okay lang kung kayo mapapanood ng live kasi never niya po kami napanood ng live.
ayun, feeling ko ginaid niya din talaga ako. Ginaid niya kami kasi nung time na nawala siya, parang doon naman lumuwag. Nasayang lang, hindi niya po naabutan. Pero, ayun, masaya naman po ako. Close po ako sa family. Nakaka-relate ako dun. Yung parang sinabi ni Joanna na kung kailan nawala yung lolo niya, parang tsaka lumuwag. Parang it happened to me din na hindi ko alam. Nung una hindi ko maintindihan, ganyan. Na nung nawala si mama, parang umokay yung, sabihin na natin yung estado ng buhay ko. Eh, ayun, parang di mo lang siguro maiintindihan. Sa una, of course, and that's normal, that's valid. Pero after, siguro, dadating ka din sa point na, pagkahatiwala mo sa Panginoon. Like, papaniwalaan mo na lang siya na part yun ng plan. And it will be, hindi naman easy kasi never magiging easy mawalan ng nanay or mawalan ng mga kamag-anak na talagang close sa'yo. Siguro, masasanay ka na lang na wala sila and mas maiintindihan mo kung bakit nangyari yung ganung bagay. Yun lang. Hindi ko kahit mga tito, tita ko, mga pinsan ko, hindi ko na-feel na only child ako kasi bukod sa mga pinsan ko, meron pa akong 7 So, minsan pag na-feel ko lang na nahihirapan ako, titignan nyo lang silang 7 para mas mahirap yung pinagdaanan nila sa akin. Ang salamin ay Na? Ang salamin po Ay, hindi sa pa. mga crush nyo na hopefully mapansin na. Yan yung mga minamanifest nyo, guys. So, salamin-salamin sa dingding. Kailan kaya niya ako mapapansin? Ganon. Watch this. Salo ka yan. Yung tunay na natin. Walang salamin. Dapat gawin. Ang puso ay nagpipigil. Salamin sa dingding na sanang mag-ibig. Salamin sa dingding pa rin ba sa pigil. Salamin sa dingding na sanang mag-ibig. Salamin di na bago papansinin. Oh, dance break. hindi biro ang 8 babae. Una, nag-away-away ba kayo? Yan. Sa ganyan tayo mga tanong. So, sino ang peacemaker? Ay, may mga neutral. Si Aya. Iba-iba. Si Mika! Kita niyo yung reaction ni Mika. Ulit. Ay, may mga neutral. Si Aya. Iba-iba. Oh, sino? Siguro pinakabalan. Sino ang ate ng grupo? Aya. The ate, Aya. yes. So, The ate, siya ang yes. pinapakinggan. Ikaw. Ito. Oh, lahat kayo tumira sa isang bahay. Sino ang pinakamakalat? Yung totoo. O Yes. sino ang Safe. pinakamalinis? Wow. Okay. 1 point. Sino ang pinaka-vain? Maloy. Ano yun? Sino ang pinaka-simple? Ito, the Aya. Aya. Ay, Ate Colette. Ate Gwen. Gwen. Si Bebe. Si Bebe. Sino ang pinaka-maingay? Sina. Pero yung pinaka, hindi ako sobrang ingay. Wow. Si Joanna. Pinaka-maingay. Ay, hindi po, grabe po talaga. Kasi titip po yung tawa niyo. Sino ang pinaka-moody? Yung totoo. Sino mainitin ng ulo? Ate Colette. Okay. Ito minsan po si Mika. Si Mika. Kasi aggressive lang. Sino ang pinaka-pasensyosa? Mahaba pa sa Chef, mahaba-pasensyosa. Si Ate Jo! Inaangkin daw ni Manong. Wala, chef. I feel like, Ate Jo. Si Jo may ugali rin yan minsan. Hindi ka nila lang papansinin. Pero ko sa leader si Joanna. So, mas mahaba pa. Pero minsan natutunan. May ugali rin yan. May ate-bayo ka. May ate-bayo. Second to naman sa Sagot to na yung
Sino ang boy crazy? Sino? Marami siyang crush. Nagugulat ako, Sheena. Maraming nagugulat din po ako. Raise your hand. Ang nagka-boyfriend na. Joanna. Hindi boyfriend eh. Pero parang something like that. Okay. Feeling Pero naman. Sino hindi pa nagkaka-boyfriend? Before. Wow, ang ano ah. Official po. Si Mika. Okay, bawal ba magka-boyfriend? Wow, Oh, bawal. bawal. Laban. Meron ba kayong agreement na group muna? Success parang muna. Kaya naman po pala sabay. Nagbibigang boyfriend. Eh, kasi ang problem mo yung concentration. Tama. Sinabihan din po kami ni Direk na nung told. There's one time na, parang overtime ililit ko. Pero yun nga po, yung word kasi nila, nade-distract. Laban. Tama, exactly. Didistract lang kayo. Huwag na kayo mag-boyfriend. Yeah, okay, yung Nag-boyfriend, totoo yun. Then yung utak mo nandun na. That's very true. Pero kasi sa schedule po ng bini. Wala na rin time. Oo. And where do you get inspiration? Family. Yung family. Ano na yan? Ganun na. Siyempre, Bayarin na. Wala nang kuryente. Where do you get inspiration? Bayarin. Opo kasi, ano po alipin kami ng mahal na bayarin. Kapalit bayarin. Alipin. Sino ang pinakamatipid sa inyo? Matipid. Hindi. Oh, si Mika. Alam mo, si Mika laging kontra kayo, Aya. Matipid. Hindi. Wala po. Wala. Hindi mo nag-aircon eh. Wala po. Wala po. Hindi mo nag-aircon eh. Hindi. Sino ang pinakamagastos? Si Sheena. Si Baby lagi pong may parcel. Hindi To din. Sana furniture kasi nag-invest. Wow. Ayan. Furniture. Furniture. Hindi rin. Halo. Hindi rin mix. Okay. Sino ang pinakatahimik sa bahay? Gwen. Sino ang pinakamasipag sa rehearsal? Lahat. Yes naman. Sino ang pinakamalakas kumain? Lahat. Si ano ito ako tingin. Yeah. Gawa kayo ng pelikula or teleserye. Sino ang who's the guy? Sir Jericho Rosal. Okay. Understandable. Oh, Stacy. Since 2018, panay po talaga ako. Donnie Pangilinan. Ayan. Oh. Sheena. Sir Bong Navarro po. Navarro. Opo. Okay, interesting to. Bong is charming, pero hindi mo iisipin ka agad Bong kasi comedian. Bakit si Bong? Ay, naisip ko po agad. Parang mga movies, kasi ma-movie po ako mula bata sa TV. Like, ang funny niya, tapos sumasayaw din siya. So, nasa kanya na. Grabe naman yung ginamit na... Next. Okay. Grabe naman yung ginamit na ano na eh. Ako sa ulo nito. Grabe naman yung ginamit na picture kay Bong. Next. Okay ka. Kung girl po, Ako sa ulo nito. Kung girl? Ano to? Local dapat ka. kung local, ibe-base off ko to sa mga artists na nakita ko in person. So, si Mr. Piolo Pascual. Yeah. Ano ba girl? Ito lang girl. Okay, okay. Gwen. Jericho Rosal. Yeah. Jericho. Oh, Aya. Generation po. Ay, oh, mabait yun. Oh. Have you ever experienced a heartbreak? Wala. Wala. Si Aya. Wala. Wala. Pero, yes. Before. Ano? Hindi po. Hindi po nadurog ang puso. Hindi po, tinawanan ko lang. Wala. No comment. Ay, ano ko ba? Okay. So, as we end our interview, siguro, Ah, ending. ano ang you can give me a life verse biblically
na hawak-hawak nyo, dala-dala nyo, panghabang buhay? Favorite verse ko po, the pain that you've been feeling right now cannot compare to the joy that is coming. Romans 8:18. Parang every time po na nalulungkot ako, parang pinangahawakan ko lang yung Bible verse na yun na, okay, sige, hayaan ko nang maranasan ko lahat ng lungkot. Kasi alam ko na na mas grabe pa yung joy na ibibigay sa akin ni Lord God. And also, Tama. risking is better than regretting. So lahat ng tinake ko na risk, nasaktan man ako, ang importante natuto ako sa lahat. Galing, nag-isip si Maloy. Pinagandaan. Nasa puso ko po yun. Surprise mo o ikaw? Trust the process. Kasi duman po ako sa point ng actually nag-quit po ako before dito sa project. Mm. Opo, nag-quit ako before. Opo, yun yung mga time na gulong-gulo yung isip ko. Talaga, as in, I feel so lost. Ganon. Daladala ko po ito since nung nag-audition pa. Always do your best and God will do the rest. Siguro sa akin po, I've always said this since the start, na dreams will only stay dreams unless you act upon them. Ako po, always try your best to live in peace. If may option naman na pwede namang mapayapa na lang ako, then piliin ko na lang yun. Talagang tanggalin ko muna yung mga negative thoughts. Always look at the positive side. Ako po, sinando sa akin ni Ate Ike, si visual director po namin. Malalaman mo na may paparating na blessing sa'yo kapag may tinatanggal na si Lord sa'yo. Kasi Exactly. He's making space. Ganon. Ako po, everything happens for a reason po. And a lesson. Yun lagi kung may mangyayari hindi maganda. Napansin ko kay Colette, no, pag nag-i-English siya, ang ganda ng accent. Actually, mga Bisaya, like, si Aya, parang compare sa pagtatagalog nila, parang mas maganda yung accent nila pag nag-i-English, no? Parang, tawag dito? Malambing. Ako kasi wala akong ibang alam na, language natin. Tagalog lang talaga. Kaya parang sobrang interesting if meron kang ibang language, like Bisaya, Ilocano, no? Or maganda. Lahat yun, plan ni Lord. Ako po, super simple but it has been effective ever since. Let go and let God. Ito po yung sinasabi ng dad ko. This is my dog, guys. It's Onse. Sa birthday ko. And all the times na may challenges po, ito po yung sinasabi niya. And ako din po. And effective po siya talaga. So this is Coco's. It's a restaurant Coco's. right in front of the pool in Sofitel. So let's check it out. Ang ganda ng vibe, guys. Very resort vibe. Check that out. Favorite ko. Tapos And na. we are gonna eat na. Mukbang time na tayo. 2 minutes. Kagutom. Guys are sold out. We just want to say thank you Ah, so yun much nga, po sa Biniverse. fans namin na nagpa-sold out ng 3-day concert namin. Hindi namin talaga in-expect po kasi within 2 hours siya na sold out no first day. And then when release namin the second and third day at the same time, less than 2 hours yun po siya nag-sold out. And we're very grateful and sana sa next concerts namin, ganun rin po yung mangyari. Kasi, ganun reaction ni Mika at Joanna kasi, di ba, nagkaroon pa to ng kasunod na concert. Tapos magkita-kita po tayo sa New Frontier Theater. Sinabi ni Mix, June 28 to 30 po. Wow. 3 days tayo magsasama-sama. Nagpe-prep na kami ngayon, kaya medyo masakit yung katawan namin. We promise na magiging worth it talaga yung experience nating lahat. And syempre sa lahat ng mga hindi nakasecure ng tickets, don't worry kasi madaming beses pa tayo magsasama. It's the nanay in the house. Sasayaw siya? Yan. Yan na. Sa Sabi ni Karen.
So, yun lang guys. Tapos na tayo. So, yun. I hope nag-enjoy kayo dito sa video ko. And as I've said, ako sobrang nag-enjoy and feeling ko mas nakilala ko ang girls. So, yun lang. Thank you so much sa panonood. And don't forget to like and subscribe. Bye!